Noong mga bata pa kami, ang batas sa aming iskinita ay simple lang. Huwag na huwag kang aakyat sa puno ng sampalok sa tapat ng bahay ni Aling Nena pagdating ng alas 6 ng gabi. Sabi ng mga matatanda, nakatira roon ng isang kapre na si Mang Tino. Hindi naman siya nananakit noon, basta't huwag mo lang gagambalain ang paninigarilyo niya ng tabako, na laging amoy kamangyan at dahon ng tabako. Pero kung may isang tao na walang takot sa kanya, walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Aling Nena na si Kiko. Si Kiko ang pasaway ng baryo namin. Nung mga 12 anyos kami, mahilig siyang mamerwisyo dahil matalino siya at magaling mag-imbento. Ginamit niya ang punong sampalok bilang tambayan para magtago ng mga binago niyang tirador, mga pinagtagpi-tagping pyesa ng bisikleta at kung ano-ano pang mga kalat. Isang hapon habang nag-aanga si Kiko sa harapan namin, tiningala niya ang madilim na bahagi ng puno kung saan madalas nagpapakita ang usok ng tabako. "Hoy, Mang Tino! Ang ingay-ingay ng tabako mo! Hindi ako makatulog!" Sigaw ni Kiko sabay bato ng maliit na pyesa ng bakal pataas. Pinigilan namin siya, pero tawa lamang ang isinagot niya. Pagkaraan ng ilang araw, mas lumala ang ginawa niya para masabing matapang siya. Kinuha niya ang paboritong martilyo ng tatay niya at ilang malalaking pako. Habang wala si Mang Tino sa itaas, umakyat si Kiko sa katawan ng puno at ibinao ng pako ng malalim sa balat ng kahoy. "Ayan, para may masabitan ako ng mga gamit ko sa talyer," mayabang na sabi ni Kiko habang pinupukpok ang pako. Kinabukasan, nagising ang buong eskinita sa iyak ni Aling Nena. Nang silipin namin ang bakuran nila, si Kiko ay nakatapa sa sahig ng kanilang sala, nanginginig at hindi makagalaw. At ang pinaka nakakatakot, ang buong katawan ni Kiko ay tinubuan ng malalaking butlig at bukol na kulay abo. Eksaktong kopya ng balat ng punong sampalok. Nakausli rin sa kanyang mga braso at binti ang mga pakong binaon niya sa puno, na ngayon ay nakabaon na mismo sa kanyang mga laman na parang mga buto. Dinala siya sa iba't ibang doktor, pero walang nakakaalam ng sakit niya. Sabi ng mga matatanda, pinarusahan ng kapre si Kiko dahil binastos at pinakuan niya ang tinitirahan nito. Ginawa siyang parang puno, isang pinarusahan na bata, hindi na kailanman makakatayo ng tuwid. Sa bawat galaw ni Kiko, parang pilit niyang binubunot ang pakong nakabaon sa sarili niyang buto. Lumipas ang mga taon, lumaki ako at naiwan si Kiko sa loob ng bahay nila. Nakahiga sa papag, baldado, at tinitiis ang matinding sakit habang ang mga butlig sa balat niya ay lalo pang lumalaki at kumakapal. Si Aling Nena ay tumanda ng maaga sa kakaiyak at pag-aalaga sa anak. Isang gabi, nagkataong napadaan ako sa malapit sa bahay nila. Madilim ang paligid at ang punong sampalok ay lalo pang lumaki, mababa ang sanga at tila nakayuko sa bubong ng bahay. Biglang umalingasaw ang pamilyar na amoy ng sunog na kamangyan. Napilitan akong silipin ang bintana ni Kiko dahil sa nakabukas ito at kakaibang ingay mula sa loob. Madilim ang kwarto, pero nakita ko si Kiko sa kanyang higaan. Ang buong katawan niya ay parang kahoy na natutuyo, pero ang mas nakakagulat ay ang nakatayo sa tabi ng higaan niya. Isang matanda at maitim na anino. May mga matang nanginginig na parang baga ng sigarilyo sa dilim. Si Mang Tino. Hindi gumalaw si Kiko, kundi umiyak lang. Habang dahan-dahang hinahaplos ng malaking kamay ng kapre ang kanyang mukhang punong-puno ng butlig. "Inutusan kitang huwag mangialam." Mahina at malalim na boses ng kapre ang umalingaw sa buong kwarto, parang galing sa ilalim ng lupa. "Pinakuan mo ang aking tahanan para gawing sikatan ng iyong mga gamit. Ngayon, ang katawan mo na ang aking gagawing kahoy." Napatingin ako sa punong sampalok sa labas. Sa mismong sandaling ito, nakita ko ang paggalaw ng mga sanga nito. Unti-unting
Binubunot ng hangin ang pako mula sa katawan ng puno at kasabay nito, narinig ko ang malakas na sigaw ng sakit ni Kiko. Habang ang mga pako sa kanyang mga sariling laman ay unti-unting pumipilit na lumabas mula sa kanyang dibdib.